Sorry pa kanina medyo nalate tayo. Maraming salamat sa invitasyon na humarap sa Franciscan Forum. Matagal na ako dapat pumunta rito, hindi nasuntuloy. Dahil, alam naman ninyo, matindi ang pardagulan sa Senate. Hinigitan pa namin ang teleserye. Kaya pasensya na po at sana matuloy na ang pagtatrabaho ng Senado ninyo. Thank you. If I'm able to answer any of your questions, I'll be very happy to try. Thank you po. Thank you very much, Senator. Maraming mga tanong ho dito. Aside from yung mga drama sa Senado ho, like mga walkout and others, maraming tanong ho, Senator, about socio-economic crisis ho. Kasi siguro alam naman ng mga politiko natin, especially ma'am kayo, the economy is not very good and then there's an Iran war pa na unresolved. May tanong dito ho, maraming tanong ho. Anong suggestion nyo, Senator, how to lessen the suffering, yung paghihirap ng ordinaryong tao, ng mga jeepney driver, mga magsasaka? May suggestion ba kayo, Senator, na urgent socio-economic reform sana? Ay, maraming salamat. Sunod-sunod ang aking pagpapalma kung ano-ano na hindi naman pinapansin. Kaya medyo malungkot ako. Nauwi tayo sa impeachment, nauwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-anong Noel at Kuan-A sa term extension na nakakaasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes natutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan na hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry. And yet, wala pa rin tayo nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang inisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa, ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin, marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Siguradong kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makatikim naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang noong Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganon din ang nangyari. Isipin natin, ilan po na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang aksyon. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdebate dun sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa pinabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya eto, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT. Parang ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapdi, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos
yung kada kilo ng bigas, kapag mabawasan yung cost of gasoline ng crudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka, kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Palawan, marami na rin ang mangingisda, hindi rin papalaot. Alam natin yon. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit pa Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Kaya eto, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuhang plano. Tapos may mga moves ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Diyan ako natatakot kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo ng COVID, dalawang bayanihan yun. Bayanihan 1, bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, anong gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi doon. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang kung anong maisip. Pero wala pa naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel. Nakakasira talaga ng isip yun Thank you, Senator. May maraming tanong dito. Bininay na ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pang i-cancel yung election? Anong chance sa tingin mo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan, naging bahagi nun ng offensive dahil pinagtatagpilan naman yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang, i-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasa naman ng kamay, kaya sabi ko, i-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay, at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Na sabi ko na yan noon pa kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan noon pa sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayo mag-alala dyan, walang problema dyan sa iglesia at sa BISMIN. Kasi, ang tutumpuin, tsa-tsa. Papatan ang konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-ambisyosong mga plano. Thank you. Text din. Customer natin. Pero minsan wala pang sagot kasi hindi pa nangyayari. Baka pwede. Pwede na. Oo, kasi. Ma'am, yung following what happened na lang po last night, dahil nga po meron pag-off out of
over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing and video conferencing ganito. So ano po nakikita nyo moving forward sa Monday po, mapapag-usapan na naman po ito and do you see further siguro scenes or scenarios like this? Huwag naman sana. Marami kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control. Nung hininto yung Blue Ribbon, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila ba yung nag-walk out? Sila ba ang may tapang mag-walk out? Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na namin sila, tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganon. So magkakaupos pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon. Dahil para sa akin, gusto ko natutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo. Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampato ng kaso ni Jingo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camila at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuumpos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi, hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Mamang ilang pong Morales, ang majority doon, since hindi po siya natalakay ng mga escapism. Ang alin? Yung motion po ni San Marcoleta sa pagpayag sa online. Yes, pursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung una panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, o kaalala ko, Senator De Lima at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Ito, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila nung dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol?
Di ba dapat patas? Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sa nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari sila bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan, na pwedeng ituloy-tuloy ng ramp session. Kaya, nagtataka ako, mas marunong sila, yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatarakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa nag-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Wala, nauwi tayo sa walk out. Yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic lang daw po yung allegation nyo na no election sa 2022? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, ang parliamentary. Pero sa punot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan nung pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si RD, ng Manila Times, may tanong. Yes, ma'am. Feel free to ask any question. Senator, Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusog ng Senado nung May 13, naghihintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kami lahat doon. Nagkakaupos kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa kami, nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kami balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalihan na ninyo para walang masabi ang tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15. At nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to. At sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So morning and afternoon, todo tutok tayo dyan.